umagang ito. Bagyong Kabayan at Bagyong Lando, palalakasin ang hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan sa Luzon. Ang latest weather update, alamin. Mga sinalanta ng Bagyong Waning sa Aurora at Kabikulan, hindi pa rin lubusang nakakabangon. Pangulong Noynoy Aquino, personal na iginawad ang Military Merit Medal sa 7 miyembro ng Philippine Marines na namatay sa bakbakan sa Patikol, Sulu. Salpukan ng van at tricycle sa Magsingal, Ilocos Sur, 2 ang patay. Mahigit 1 linggo pagkatapos ng magkasunod na pagsabog sa Oslo, Norway, mga bulaklak at kandila mula sa mga nakikiramay patuloy ang pagbuhos. At Joe Jonas magpe-perform sa New Jersey leg ng concert tour ni Britney Spears. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Bagyong Kabayan napanatili ang lakas habang patuloy na lumalayo ng bansa. Huling namataan po ang Bagyong Kabayan sa layong 1,115 kilometro, silangan-hilagang silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 175 kilometro kada oras at bugso na umaabot sa 210 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometro kada oras. Habang ang Bagyong Lando naman ay nasa layong 280 kilometro sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras at mabagal na kumikilos pahilaga-hilagang kanluran direksyon. Wala pa naman pong public storm warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng bansa. Makausap po natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City ang weather forecaster na si Mario Palafox. Mario, good morning. Good morning, Rhea. Itong si Bagyong Lando, magla-landfall ba, Mario? At saan po ito inaasahang tatama just in case mag-landfall? Si Lando po ay inaasahang din magla-landfall o kaya tatama ng kalupaan. Inaasahan po natin na sa susunod na 24 na oras ay pwede pong matunaw o mag-dissipate itong si Lando o di kaya ay ipagpatuloy po ang pagkilos niya ng pahilaga-hilagang kanluran at palabas ng ating area of responsibility. Pero ano-anong lugar ang maapektuhan itong si Bagyong Lando, Mario? Ito pong si Lando ay malayo po sa kalupaan at hindi po naabot ng kanyang radius ang kalupaan dito sa may bandang Ilocos Sur. Kaya wala pong direktang epekto ito. Maliban lamang sa pagpabaybayo, pag-enhance ng kanyang itong si Lando ng southwest monsoon at itong magbibigay ng mga pagulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, Lando, maaaring pwede nang mawala itong si Bagyong Lando? Umalis na ng par natin? Opo. Aha. Ito namang si Bagyong Kabayan, yung nakita nating malaki, patungong Japan na yan? Opo, patungong po ng southern islands ng Japan. At inaasahan po natin na kung hindi po magbabago ang kanyang direksyon, ito po ay makakalabas ng ating area of responsibility sa Miyerkules po ng umaga. Alright, pero itong double bagyo na nasa par pa rin natin, ito ba yung rason kung bakit maulan itong mga nakalipas na araw, Mario? Opo, dahil po sa na-enhance nga nila yung ating hanging habagat, at ito nga ang nagbibigay ng pagulan dito sa Metro Manila. May posibilidad daw ba na magsanib itong dalawang bagyong ito? Wag naman sana? Asa ngayon po, hindi po natin nakikita na magsasanib sila. Aha. Ang sinasabi ng Pag-asa, parang July pa lang, nakalimang bagyo na tayo. Pang-anim na po si Lando. Over na tayo sa bagyo? Ano ba to? Opo. First time? Normal ba to o first time? Hindi po normal ito. Kasi hanggang dalawa hanggang 3 ang inaasahan natin ngayong July. Saan to? Epekto talaga ng pagbabago sa panahon, climate change? Pwede po. Aha. May namamataan pa ba tayong weather disturbance, Mario? Meron po tayong nakikita na nasa east naman nitong si Kabayan at inaasahan pa po natin na magiging bagyo ito by Wednesday siguro, ngunit nasa labas pa po ng ating area of responsibility. Sa Sunday po ay maaaring pumasok na po ng ating area of responsibility ito. Okay, after Lando, no? So, Mina. Mina naman tayo. Mina. So, ang direksyon niya medyo papuntang... parang si Kabayan din po. Parang Kabayan din.
Alright, Mario, maraming salamat sa iyo at magandang umaga. Magandang umaga din po. Mario Palafox, ang weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, isang barko lumubog sa dagat sa Calabaza Island sa Iloilo. Nailigtas naman ang mahigit 200 pasahero at crew ng barko. Narito ang report. Ito ang aktual na pagsagip sa mga pasahero ng MV Asia Malaysia habang unti-unting lumulubog sa dagat sa Calabaza Island, Iloilo. Galing Cebu ang barko papuntang Iloilo nang biglang tumagilid ang kanang bahagi nito pasado 4:00 ng madaling araw nitong linggo. Walang 2 oras, nagdeklara na ng abandoned ship ang kapitan. Pag may time ka pang magbigay ng abandoned ship, merong orderly evacuation yan eh. Kesa doon sa bigla ka lang naglundagan. Siyempre namang may kasunod ng MV Asia Malaysia tanker na MV Philippine Visayas at agad ding sumaklolo ang Philippine Coast Guard. Kaya maayos na nailigtas ang mahigit 200 pasahero at crew ng barko. Tuluyan ang lumubog ang barko mag-aalas 9 ng umaga. Kwento ng ilang survivor, hindi raw sila inabisuhang may nagaganap na sa barko. Inamin naman ito ng kapitan. Plano raw kasi nilang itigil ang barko at ilipat na lang sa iba ang mga pasahero. Nabutas daw ang kanang bahagi ng barko ayon sa kapitan, kaya ito tumagilid. Ayon naman sa PCG, maaaring dahilan ang paggalaw ng mga kargamento. Ganun pa man, sasailalim daw ito sa masusing investigasyon. Ang priority muna namin ngayon yun, bukod dun sa pasahero, yung prevention ng marine pollution. So, ando na yung barko ng Coast Guard ngayon doon, no? Yung SAR 002, tsaka papunta rin din yung sa pang-buoy tender na magkukondak ng marine pollution prevention and combating. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Ilang bahagi ng Baaw, Camarines Sur lubog pa rin sa baha dahil sa bagyong Waning. Patuloy namang umaapela ng tulong ang mga apektadong residente. Narito ang report ni Ian Cruz. Lumaragas ang tubig ang sumalubong sa GMA News sa barangay Santa Eulalia sa Baaw, Camarines Sur. Walang magawa ang mga residente kundi lumusong sa baha para makalabas at makapasok sa kanilang barangay. Napakadelikado at napakahirap maglakad sa lugar na ito dahil nga makikita nyo naman napakalakas talaga ng aagos ng tubig, kaya naman yung mga residente naglagay ng tali dito para may mahawakan sila. Yung tubig daw kasi dito ay nanggagaling doon sa ilog sa bahaging iyon, kaya rumaragasa yung tubig sa lugar na to. Mga bahay na lubog sa baha ang tumambal sa amin pagdating sa komunidad. Pero patikim pa lang daw ito. Sakay ng rubber boat kasama ng mga taga-barangay, pinuntahan namin ang Zone 3 ng barangay. Ang amin palang dinaraan ng tubig, dating palayan na ngayon mistulang ilog na. Pagdating sa komunidad, napakataas pa rin ng tubig. Bubong na nga lang ng bahay ang aming nakita. Isang lalaki nga ang nagpakita sa amin kung gaano kalalim ang tubig. Kaya mahirap man, maraming mga residente nagtiyagang sa bubong na ng bahay tumira. Ay, sobrang hirap namin dito. Hindi kami makaalis-alis kaagad pag walang bangka. Mahirap talaga pag malalim ang tubig. Nasa 75 pamilya ang nabigyan ng bahay ng USAID noong 2008 matapos ma-identify ang kanilang barangay na madalas bahain. Napapaligiran talaga ito ng ilog at saka yung lake ng bato at saka ng bula. So kapag napuno yung mga ilog at lawa, dito lahat yung ng tubig. Halos lahat ng bahay dito apektado ng malalim na tubig. at sa pananalasa ng bagyong Waning, nagamit na rin nilang slab o konkretong bubong na pansamantalang tirahan. Kung biglaan ang pagbaha, di na raw nila kailangan lumikas sa malayong evacuation center, pati mga gamit nila na isasalba. Ang kagandahan namin nitong bayan ito ay nakatutulong ito sa amin. Magpapamilya kasi marami ang pamilya ko. At saka pag may may bagyo, may baha, ay pwede kaming makataas dito. Ang ibang pamilya sa evacuation center nagsisiksikan dahil sa kawalan ng malinis sa tubig at kakapusan sa pagkain. Problema na ang pagkakasakit ng mga bata. Merong may ubo, sipon at bulutong tubig. Pangunahin kailangan po namin ng pagkain, tapos inumin tubig. Kasi po yung mga puso, lubog na siya, wala namang mapagkunan. Kahit panghugas, wala na kami makunan. Para sa unang balita,